Mapagpalang araw po. Araw ng Sabado ngayon. Araw ng pag-aaral. Alam niyo po, sa buhay natin ito, sa mundong ito, may kanya-kanya po tayo pinagkakatipunan. Limbawa, ngayon Sabado, madalas nakikita ko pag sa Sabado, lalo na sa hapon hanggang gabi, karamihan na nakikita ko sa kalsada, nagiinuman. Meron din silang samahan, grupo, pagtitipon. Kanya lang, sa inuman naman yon. Itong sa amin po, meron kaming pagkakatipon, hindi naman inuman, kundi pagkain pang kaluluwa. Iba naman ito. Ano po? Kaya bago kami magsisimula dito, kami po umahawit muna, hinahawitan namin ng Panginoon Diyos, sapagkat sa hawitin ay naluluwalhati ang ating Panginoon Diyos. Ano po? Nandito po kami sa Barangay 128, Zone 10, District 10. Tama ba yun, Tatay August? Barangay 128, Zone District 1. Zone 10. Zone 10. Ayun. District 1, Balot, Tondo, Manila. Upang magsagawa ng pag-aaral ng Ebanghelyo ng Panginoon Diyos. Ngayon, bago kami papalawot, kami muna ay umahawit. Kagaya dito, niyawak kaming kodiko. Ang ahawitin po namin, Diyos ay kay buti-buti mo, Panginoon. Yan. O sige, kakantayin muna natin ito, Tatay August, ano? Yung kay buti-buti mo, Panginoon. Okay? 1, 2, 3. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kawahay pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Panginoon Diyos, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo sa pagkakataon na ito, sapagkat ikaw lang ang pwedeng magturo sa amin sa iyong salita. At habang tinuturuan mo kami po ay pinakakain mo kami ng iyong pagkain pangkaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Ang ating pong pag-aaralan yung sinabi ni Apostol Pablo dito po sa unang Timoteo. Tingnan natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa kanyang epistola. Kasi po sa buhay natin ito, marami rin po akong nakakausap ng mga tao na sabi nila mas mabuti pang mamatay na lang. Yung iba naman, iniintay ko na lang yung kamatayan.
Magpalit din ng pwesto dyan siya. Kaya kapag ang isang tao po dumaranas ng kahirapan, Para makapalood siya. kamatayan na lang ang inaantay ng tao. Ito, sino gago-gago pa. Para bang kapag sila'y namatay, matatakasan nila yung kahirapan ng buhay. Ayan. Yung problema ng buhay. Kasi sa paghahabol sa iyo. Hindi po nila alam. Mas malala ang problema pagkamatay ng tao. Ah. Oo, may kahirapan ng buhay. Eh bakit? Ikaw lang bang dumaranas ng kahirapan ng buhay? Hindi, marami. Kasi nagsasama ka pa kasi kaya humabol siya. Tignan natin. Dito Tatay Ogos. Unang Timoteo chapter 2. 3:4. Yan. Nakatagog dili tungkol sa panalangin. Sa 3:4. Kaya hindi po layunin ng Diyos tayong mga tao makaranas ng kahirapan sa buhay. Pagkatapos ang hahanapin natin yung kamatayan. Hindi po. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao, mayaman, mahirap, anuman ang iyong kulay, maputi kayo manggi, o kung anuman ang kulay mo, kaibigan, isa lang ang gusto ng Diyos, magtamo ka ng kaligtasan. Amen? O Tatay Ogos, nakita mo na ba? Nakita na po. O, Babasahin. unang Timoteo chapter 2, 3 and 4. Sige, basta nakita Babasahin. mo. Opo. Ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos sa ating tagapagligtas. Ibig niya lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan ng ito. Amen. Anong sabi? Ito'y mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Wala nang ibang mabuti pa talaga, kundi ang lahat ng tao, tayo po, magtamo ng kaligtasan. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya kung dumaranas mo kayo ng problema, yung pinanggalingan ko kaninang bahay, anong sabi? Dumaranas kami ng malaking pagsubok. Ang tao mo pag may pagsubok. Eh bakit nung nakaraang buhay nila, pinagpapala sila, hindi naman sila nagre-reklamo? Ano? Kaya tuloy. Ewan. Kaya yan ang gusto ng Diyos. Tingnan pa natin ang salita ni Juan. Sa libro ng Juan, Tatay Ogos. 3:16-17. Yan. Tingnan naman natin ang sinabi ni Juan. No? Tingnan natin. Opo. 1:16-17. Chapter 3, verse 16 and 17. Tingnan naman natin ang sulat ni Juan. Tingnan natin. Alam niyo, napakabuti ng Diyos. Eh. Bakit ko sinasabing mabuti ang Diyos? Lahat na lang binibigay ng Diyos eh. Reklamo pa na mo. Imbis na yan ninyo, yung ng Diyos, kayong ginawa niyo magreklamo. Kaya yung pinanggalingan ko bahay kanina, nagre-reklamo. Babasahin. Opo. Sapagkat yun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kanyang kaiisang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak,
kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang tulan parusa ng ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Okay, amen. Kita nyo po. Kaya po pala sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Si Jesus po yung anak. Hindi po pangatulan tayo, kundi iligtas tayo. Yan ang layunin ng pagparito ng ating Panginoong Yesus. Iligtas po tayo sa tiyak na kapahamakan. Pagkatapos reklamo na reklamo, ano, may mangyayari ba pag nagre-reklamo kayo? Sige nga. May mangyayari ba? Wala. Sabi ko nga po, binibigay ng Diyos ang lahat. Pagkatapos reklamo pa kayo na reklamo. Dapat po, i-appreciate ninyo ang kabutihan ng Diyos. I-appreciate ninyo ang kabutihan ng Diyos. Bakit po? Ang buhay natin, paggamit ng Diyos yan. Kaya gamitin po natin upang ang Diyos ay maparangalan. Tignan natin yung sulat naman ni Pablo. Unang Korinto 6:19-20. Tignan natin ang salita ni Pablo. Kapitulo 6. Opo. Unang Korinto 6:19-20. Kaya imbis na magreklamo po tayo, tingnan natin ang kabutihan ng Diyos. Ano po? Tingnan natin ang kabutihan ng Diyos. Yung iba, hindi magpasalamat, hindi nila mapasalamatan ng Diyos. Tapos reklamo na reklamo. Baka mamaya babasag yan. Makagalitan kayo ng doling. Mali yun. Wala tayong karapatan magreklamo sa Diyos. Alam niyo po sa kasaysayan ng Biblia, yung mga nagreklamo sa panahon ni Moises, namatay sila. 23,000. Isang araw lang. Namatay sila. Nagkalat ang kanilang bangkay sa disyerto. Walang ginawa kundi magreklamo. Binibigyan ng pagkain, reklamo pa na reklamo. Ano Korinto, 6. Sa unang Korinto 6:19. Yan. Babasahin po. Opo, sige. Hindi ba niyo alam na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo sa inyo at pinakaloob ng Diyos sa inyo? Hindi niyo pag-aari ang iyong katawan sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kaya gamitin niyo ang iyong katawan upang parangalan ng Diyos. Yan, maliwanag. Ang buhay nyo, sabi ni Pablo, hindi nyo paghaharian. Tapos reklamo kayo na reklamo. Tingnan pa natin ang talata ng Biblia. Sa lumang tipan naman, sa Tatayo, Ezekiel 18, verse 1, 2, 3, and 4. Yan. Sa lumang tipan yun. Ezekiel 18, verse 1, 2, 3, 4. Ayan. Pag nakita nyo po, basahin nyo Tatay Ogos. Tuloy niya. Pinapaalis niya. Ezekiel 18. 1, 2, 3, 4.
Yan. Ang kamatayan Opo. sala. Pamatayan sa nagkasala. Babasahin. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig niyong sabihin sa kasabihan niyo? Mga magulang ang makain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ay nangingilo sa mga ngipin. Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi nyo alam magagamit ngayon ang kasabihan nito. Ito sa Israel, akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak at mga kaluluwa, magkakasala ay mamatay. Amen. Ano sabi ng Diyos na buhay? Akin ang buhay. Yung magulang, parents, at ang mga anak. Huwag mo muna lalagay yung tinapay, magtitipla muna tayo. Dapat po, ma-appreciate ninyo yung kabutihan ng Diyos. Hindi yung makaranas ka na ng kunting problema, reklamo dito, reklamo doon. Bakit? Yung buhay mo, yan palang himala ng Diyos yan eh. Hindi mo nga napasalamatan ng Diyos, nagre-reklamo ka pa. Kaya sa panahon ni Moises, lahat ng nagreklamo, pinatay ng Diyos. Eh bakit? Isipin nyo, naglalakbay sila, hindi sila nabibilad ng araw. Pagdating ng gabi, hindi brownout. Nagbibigay ang Diyos ng liwanag. O, nagreklamo sila. Pinadala sila ng pagkain ng Diyos. Ayun, kandamatay sila. O. Yan po ang malaking problema ng tao. Imbis po i-appreciate nila yung kabutihan ng Diyos, purihin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay na pinagagamit sa atin. Reklamo dito, reklamo doon. Bakit kapag gumiginawa ka, meron ka bang ginagawa sa Diyos? O baka mayabang ka? O nakakita ko pag nagkaroon ng kahit na konting pera, ang yabang. Nakahimas lang ng konting pera, yabang. Nung walang pera, ayan. Reklamo dito, reklamo doon. Kaya tandaan nyo po, yung katawan natin at ang buhay natin, lahat yan galing sa Diyos. Ang Diyos na may nagsabi, oh. Hindi ako. Binasa lang natin. Ako ay Diyos na buhay, sabi niya. Tignan natin. Tatayo ko sa Mateo. Nang magtanong si Jesus, sumagot si Pedro. Yung sagot ni Pedro, ang sabi ni Jesus, Pedro, salita ng aking amayan. Basahin natin. Mateo, Omega, again. sa chapter, Dito. tingnan natin, ano? 16. Mateo chapter 16, Kung ka magtipla, verse kung muna itipla yung tanong. After ang vlog. 13, 14, 15, 16, 17. Yun, Tatay Ogos. Mateo chapter 16, verse 13, 14, 15, 16, 17. Yan.
Pag nakita mo Tatay August, basahin mo. No? Kung sa lumang tipan sinabi ng Diyos, ako ay buhay na Diyos, sabi niya. Tingnan natin dyan. Kung Basahin. inulit ng Diyos yan, siya ay Diyos na buhay. Opo, basahin ni Tatay August. Nung dumating si Jesus sa bayan ng Isariya ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao, at sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapabautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan nito hindi nayag sa iyo ang sino man tao kundi sa aking Ama na nasa langit. Amen. Amen. Ayan, maliwanag. Yung sagot ni Pedro sa tanong ni Jesus kung sino ako para sa inyo. Anong sagot ni Pedro? Kayo po ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Anong sabi ni Jesus? Pedro, salita ng aking Ama yan. Tinuro sa'yo. Yung Diyos na buhay sa lumang tipan, siya rin po ang Diyos sa bagong tipan na Diyos na buhay. Amen. Alam niyo po, ang Diyos po, mula noon, ngayon, in the future. Kaya lahat tayong mga taong nabubuhay dito, kapag hindi natin ma-appreciate ang kabutihan ng Diyos, delikado kayo. Bakit kayo sinabi kong delikado? Pagdating ng araw, mamamatay tayo, hatulan lahat tayo ng Diyos Hanggat hindi tayo namamatay, hindi tayo hatulan. Nakalagay doon sa 3:16 ng 1. Pag namatay tayo, hindi natin matatakasan ang atol ng Diyos. Masama't mabuti man ang ginawa natin sa ibabaw ng mundo nang nabubuhay tayo sa katawang ito, kaibigan. Walang takas ang sino man. Mananagot po tayo. Bawat isa sa atin mananagot. Panguli, sige. Tatay August, Roma. Akala nyo po ba hindi tayo mananagot sa Diyos? Lahat ng ginawa natin po, pananagutan natin yan. Roma. 14:12, Tatay August. Habang nasa katawan tayong ito, lahat ng ginawa ng katawang ito, mananagot tayo sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, ang buhay nyo, akin yan. Akin yan. Ang katawan nyo, akin yan. Kaya dapat gamitin natin ang lahat ng pinagagamit ng Diyos sa atin upang siya ay maparangalan. Mga iba po, ginagamit ng katawan nila, ang buhay nila, kanino? Satanas. Bigyan kayo ng halimbawa. Yung mga nabubuhay sa bisyo. Lahat ng bisyo, kay Satanas yan. Yung iba, nagbibisyo na, pumapatay pa. Ano ba sabi ng Diyos? Huwag kayong papatay. Di po ba sa 10 utos nakalagay yun? Pag ibasa mo Tatay August yan. Pag nakita niyo po. Roma 14, 12. 12. Babasahin. Opo.
Kaya bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Oh. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10. Tatay August, sunod mo yon. Apo, Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10. Diyan na po tayo magwawakas. Wala ko yan. Yung gaya na tayo. pan, 10. Opo. Ito ko na may gaya. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10. Babasahin. Opo. Sapagkat lahat tayo harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawan ito. Amen. Habang nabubuhay. Wala tayong takas dyan, kaibigan. Kaya imbis na magreklamo kayo sa kahirapan ng buhay, isuko yung buhay nyo sa Diyos. No. Kaya kayo naghihirap, kasalanan na rin natin yan. Binigyan tayo ng Diyos ng talino, ba't hindi natin gamitan ng talino na yan? Eh bakit yung... Naalala ko po yung mga Chinese nung araw. Nagtitinda sila ng tao, nagtsatsaga sila. O tignan nyo yung mga chick ngayon, mayayaman. Eh Pilipino, pwede ba magtsaga? Ay, walang katsaga-tsaga ang Pilipino. Ganyan ang Pilipino. Ngayon, sino mayaman sa Pilipinas? Hindi ba yung chick? O, imbis na tayong Pilipinong mayaman, tayo ang alipin ng yung chick. O, totoo ba yan? Opo. Eh, muntik pa tayong ibenta eh. Muntik pa tayong ibinenta ni Duterte sa China nung araw eh. Ano sabi ni Duterte? Gawin mo na lang probinsya at Pilipinas. O, di ba? Nagsabi sila ng streamer. Philippines, province of China. Pinagagawa tayong probinsya ng China ni Duterte. Sipin nyo yan. Ang China walang Diyos. Papayag kayo? Oh. Walang Diyos ang China. Komunista sila. Ang Diyos nila, kung sino nakaupo, yun ang kilala nilang Diyos. Hindi yung Diyos ng langit at lupa. Ano ka magpagpasal? Pagpapanditan ng araw. Hindi nyo lang po alam yung nangyayari mga problema ng China. Hindi lang nila binabalita, pero totoo. Pag nakita nyo lang yun, sasabi, buti nga. Hindi po ba? Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Napakaliwanag na dapat kami ay magsisi, magpasakop sa iyo, sumuko sa iyo. Imbis na magreklamo kami, Panginoon Diyos. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, awit tayo, Tatay August. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang kumukaw sa ating puso, kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo,
ay Ay huwag huwag limutin na may Diyos Diyos tayong nagmamahal ating sa ating pagsuyo ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat po, nakaisang Sabado na naman po kami, Panginoon Diyos, na nakapag-Bible study nila Tatay Yogo and his family. Pagpalain mo po ang bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. Like and share. Kayong mga na-share, share niyo po sa iba. Dito po tayo ngayon sa Balot Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye.